What's up guys? Quick review lang ako sa aking Honda Click version 3 na si Port. So bago pa lang lahat guys, magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na kasi ginabi na ako gumawa ng content. Bago pa lang lahat guys, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat. Bali na sa 25 subscriber na po tayo guys. Thank you po sa inyo guys sa pag-support nyo sa aking YouTube channel. God bless po, maraming salamat po. Sana po patuloy tayong dumami. So balik na tayo sa topic natin guys. Share ko lang sa inyo pala yung bagong experience ko sa aking Honda Click version 3 na si Port. Pagkatapos ko magpa CVT cleaning, nung una kasi guys, napakalakas na ng kanyang dragging, tapos vibration. Ito pala siya guys, oh. Yung vibration niya umaabot na hanggang manubela ko. Tapos sa baba, sa tinatapakan, ang lakas na guys. Kaya nagpa-CVT na ako noon kahit yung odo ko nasa 2,100 pa lang. Pinalinis ko na. Yung sabi naman sa akin sa kasa, okay naman pala yun guys, kahit mababa pa ang odo mo. Ang baba pa yung odo mo, okay lang pala magpa-CVT cleaning guys. Kaya kayo kung nakaranas na kayo ng vibration, lakas ng vibrate, tapos dragging, kung nagdadalawang isip kayo na magpa-CVT, kasi sabi ng iba nasa 4,000, 5,000 odo bago ka magpapa-CVT. Noong una, ganun din ako, nagdalawang isip din ako na kung kailangan ko ba iabot ng 4,000 o 5,000 odo bago magpa-CVT. Kaya ginawa ko guys, pumunta ako ng kasa, nagtanong ako sa mekaniko nila. Ayun, sabi naman ng mekaniko nila, wala naman palang problema kahit magpa-CVT ka ng maaga, kahit ilan lang odo mo, kasi lilinisin lang pala ang panggilid nun eh. Tapos maganda na rin yun kasi may check mong panggilid nya. Kung may mga kailangan palitan, ayun, awa ng Diyos, nung pagkatanggal ng panggilid sa akin, okay naman lahat, wala namang napalitan. Full stock pa rin to siya guys, mapamakina o panggilid, full stock. Pagkatapos pala nung CVT guys, promise ko sa inyo, may nibago kayo sa motor nyo. Kasi biglang lakas ng kanyang hatak guys pagkatapos CVT, di ba, nilinis ng loob. May nibago kayo sa hatak ng motor nyo guys, kasi basta lakas guys. Yun ang experience ko dito sa kanya. Kaya sa mga nagdadalawang isip dyan na magpapa-CVT, kasi ilan lang odo, huwag kayong matakot na magpa-CVT guys, kasi lilinisin na naman ang panggilid nyan. Kasi kaya nagdadragging kasi ayun, marumi sa gawa ng mga alikabok, pumapasok doon, mga batong maliit. Tapos kuan din pala guys, based sa experience ko, always check nyo rin yung coolant nyo guys. Kasi sa akin muntikan na ako na tuyuan ng coolant. Hindi naman tuyo, yung nasa lower na siya, di ba, upper bago lower. Yung lower niya nasa magkakalahati na. Buti na check ko yun guys, kasi dagdag ingay din pala sa makina kapag mababa na yung kanya, yung coolant. Kaya always check nyo yung coolant nyo guys, lalo na kung maglo long ride kayo. Sayang kasi, buti na check ko nga eh, kasi kinabukasan nun may long ride kami, makasama mga barkada. Nung gabi pa lang, pag-check ko, pagtingin ko, ang unti na lang pala nun. Pero wala naman siyang tagas, yung sa kanya radiator, wala naman sira. Paglabas pala ng kasa, yun na, hindi ko agad na check na unti na lang pala ang coolant nya. Na check ko siya, huli na, buti na lang, ayun, hindi naman nagka-aberya, hindi naman nagkaroon ng problema. Kaya yun guys, always check nyo yung coolant nyo. Tapos
Ano pa ba man experience ko ha? Yun lang, basta pagtapos ng CBT guys, may inibago sa takbo ng motor nyo, biglang lakas. Kasi ganun nangyari sa akin. Biglang, tapos nawala rin pala yung kanya guys, yung ingay na panggilid. Nabawasan yung ingay na panggilid niya. Tapos yung vibrate niya, nabawasan. Hindi katulad dati na ang lakas ng vibrate talaga. Lalo na yung arangkada ka pa lang, unang arangkada mo, ang lakas ng vibrate nun. Kaya yun, CBT lang pala ang kailangan guys. Kaya huwag kayo mag-alinlangan ng pa-CBT kahit mababa pa odo nyo. Maganda na nang nailinis yung gilid. Kung kaya nyong linisin, mas maganda. Sa akin kasi wala naman akong gamit na panglinis, tsaka hindi pa rin ako marunong maglinis ng panggilid dito. Kaya yun lang guys, check nyo lang. Sa gas consumption naman, matipid talaga ang Honda Click guys sa pagdating sa gasolina. Kasi yung full tank ko inaabot ng 260 km yung full tank ko guys. Sa bagay, nakadepende na mga sa kanya yung throttle habit nyo Kung mahilig kayo sa drag race, mga racing, malabong makabot ng ganung kwan siguro 200 km kung mahilig kayo sa racing. Sa akin kasi chill ride lang tamang 60, 70, mga ganun lang. Tapos pagdating din pala sa kwan guys, sa break-in, number 1 din talaga yan. Advice din ng mekaniko ng kasa, pag bagong kuha ang motor nyo galing kasa, mas maganda na guys na i-break in nyo ng tama. Huwag kayong maniniwala sa iba-iba na masabi-sabi na hindi na kailangan ng break in. Mali yun guys, nasa inyo yan. Kasi sila hanggang sabi lang yun, ikaw motor mo yan. Kung maniniwala sa kanila, nasa iyo yan. Pag nasira motor mo, nasa iyo rin yan, kasi sa'yo yan, hindi sa kanila yan. Problema mo yan. Kaya break in yun maganda. Huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi nila na okay lang daw na paglabas ng kasa, sagad mo agad para makita mo raw agad ang resulta. Anong resulta? Sira. O diba? Kaya ang sakit ng ulo sa'yo, kasi ikaw may-ari ng motor. Kaya break in nyo na maayos guys. Huwag kayo maniniwala sa mga sino-sino man yan. Mas maganda na yung ganun. Sa akin kasi ganun ginawa ko, break in ako 500 km bago ako nag-change oil. Pag tapos 1.5, pag tungtong ng 1.5, yun na, change oil ulit ako. Pagkatapos ng 1.5, ayun na, doon ko na, pero hindi ko pa nasusubukan yung sagad sagad ang takbo nito guys. Hindi ko pa nasusubukan. Hanggang kwan lang ako, hanggang 90. Kasi hindi naman ako gano'n na kwan na mahilig sa racing. Siyempre, pamilyado rin tayo. Alam nyo naman, yung aksidente, hindi natin hinihingi. Kusang dumarating yan. Kaya mas maganda na yung gano'n, chill ride ka lang. 60, 70. Hindi naman nagmamadali tayo na makarating ng bahay o trabaho. Di ba? Mas maganda na yun, safe ka. Nakauwi ka o nakadating ka ng trabaho, ligtas ka. Di ba? Kasi sa'yo nagmamadali ka. So, ayan. Sa mga kukuha ng Honda Click, nung una, may vlog, may content ako noon guys, dyan sa YouTube channel ko. Nung una, nanibago talaga ako kasi first time ko nagkaroon ng Honda Click. Napakaingay nung una. Bako nung uli, yun na, nasanay na ako hanggang nagpa-CBT. Nung na-CBT siya, yun na, nagtahimik. Hindi na ganun kaingay ang gilid niya. Smooth na siya guys. Kala ko nung una na ganito, pangit ang Honda Click kasi maingay. Nanibago kasi ako. Makakuha ng Honda Click dyan guys. Recommend ko sa inyo itong Honda Click. Kasi pagdating sa gasolina,
matipid. Pagdating sa forma, tingnan nyo naman ang forma guys. Oh. Guwapo. Maganda siya pagdating ng forma niya. Di ba? Pagdating naman sa arangkada, hindi ka naman bibitinin. Sa overtake, papagbigyan ka rin talaga nito. Hindi ka mabibitin. Kaya sa makukuha ng Honda Click, maganda to guys. Kung baguhan lang ako sa Click na ayun, naingayan ng gilid, sa una lang yun. Sanay rin kayo guys. Tapos pagdating ng pag-CVT nyo, mawawala rin yun. So pasensya na guys, daming lamok. Andito kasi sa duty ngayon. Na-duty ako ngayon dito. Daming lamok. Dito na ako gumawa ng content kasi sa bahay, busy rin. So, ayan guys. Overall niya, all stock. Yung napalitan ko lang, ito, side mirror. Makina, panggilid, stock lahat. Wala akong ginagalaw. Sticker niya, hindi ko na rin tinanggal. Kasi sayang din ang pagka special edition niya, kasi special edition daw. Ito may nakalagay din. So hanggang dito lang ang video natin guys. Inulit ko po, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, sa mga nag-share at like, comment dyan. Maraming salamat po. So God bless guys. Ride safe. Thank you for watching. God bless. Ride safe.